Ma-share ko lang din po ito mga Marcis, yung isa sa handa na niluto ko nung nag-birthday yung anak ko. Ngayon ko na lang siya na voice over dahil medyo na busy din ang Marcis nyo. Sa malaking kawa ay magprito muna tayo ng tinapa. Yan yung hihimayin at tudurugin natin mamaya at isasahog ko rin yan dun sa aking lulutuin na pansit palabok. Hanguin at palamigin lang muna natin yan at dito sa pinagprituhan naman ng tinapa, dito na rin tayo magigisa ng bawang at ng sibuyas. Hihintayin lang natin itong magkulay brown bago naman natin ilalagay yung giniling. Kahit hindi ko pa nga na ilalagay dyan yung tinapa, ay amoy na amoy mo na yung aroma ng tinapa dun sa pinagprituhan natin. At isa yon sa nakakadagdag ng lasa. Then pagluto na yung giniling, pwede na natin ilagay itong mga pusit. Haluin lang natin ang haluin at magtitimpla lang ako dyan ng paminta at ng patis para sa pagsasangkot siya. Mga Marcis, wag na wag po natin i-overcook yung pusit dahil may tendency na kukunat na siya. Ilalagay na din natin itong buto ng atsuete na binabad ko lang sa tubig na mainit. Ang gagamitin natin dito na pangsabaw ay yung pinagpakuluan ko ng ulo ng hipon na tinimplahan ko na din ng patis at paminta. Haluin natin ang haluin at hintayin kumulo bago naman natin dito ilalagay yung pechay bagyo. Pwede rin naman ng repolyo kung wala kayong mabibilihan ng pechay bagyo. Lutuin lang natin yan ng 1 minuto tapos hahanguin lang muna natin at isa-set aside para hindi din lumabsak yung ating mga sangkap. Lalong-lalo na sa pusit, pag nababad kasi yun ng matagal ay talagang kukunat na siya at matigas, parang chewing gum na siya mga Marcis. Yung tipong kahit anong nguya mo, hindi mo talaga siya malulunok. At isusunod na natin dyan ilagay yung pinirito at hinimay ko na tinapa. Titimplahan ko lang din yan ng tinapa powder. Hihintayin lang natin yan kumulo at pwede na natin dyan ilagay yung palabok noodles. Haluin lang natin ang haluin hanggang ma-absorb na nung sarsa yung palabok noodles. Kung yung iba po ay naglalagay ng cornstarch para mapalapot yung niluluto nila na palabok, ako naman po, para mapalapot ko yung niluluto ko na palabok ay nilalagyan ko ng chicharon powder dahil bukod pa doon ay timplado na rin to. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na tayo naglagay pa ng mga pampaalat bukod dun sa nilagay natin na patis at tinapa powder. Sa paglalagay naman po ng chicharon powder ay dapat paunti-unti lang muna, hindi nyo pwedeng ibuhos lahat agad-agad dahil napakadali lang po nitong palaputin. At para hindi dumikit ay tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo para hindi din lumabsak yung ating palabok noodles. Kaya kung nasundan nyo po yung way ng pagluluto ko ay kayang-kaya nyo na rin itong lutuin sa inyong mga handaan na hindi nyo na kailangan gumastos na bumili sa mga mamahalin na restaurant dahil maa-achieve nyo rin yung ganito kasarap at ka-overload na pansit malabon. Naglagay din ako dyan ng chicharon na dinurog ko at saka yung spring onion. Optional na lang po yun mga Marcis para mas magandang tingnan yung gagawin nyo na pansit malabon overload. At yun lang po mga Marcis, maraming salamat sa panonood ninyo!